So ito po yung mga suspicious transactions na pumasok sa aking Atomy account, guys. Ang dami na pala. May ibang tao palang gumagamit sa aking Atomy card, guys, na hindi ko alam. Nakakatakot naman. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Maligayang araw po ng Miyerkules sa lahat, May 7, 2025. Sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel, my name is Melvin, and for today's video ay babahagi ko po sa inyo ang aking 3 buwan na karanasan sa paggamit nitong Atomy card. Inactivate ko po itong aking Atomy card, guys, noong February 7. Pagka February 10 ay nagamit ko agad ito sa pagbayad ko sa mga binili ko sa isang store. At yun yung una kong paggamit nito, guys. Mga 5 beses ko po itong ginamit, guys. Isa na po doon yung pag-convert to cash ko po gamit po ang Maya Business. At paalala lang po, guys, sa mga gusto pa pong mag-convert to cash nitong Atomy card through Maya Business, sa ngayon po, guys, ay 1 beses lang po siyang applicable. At kapag mag-convert tayo ulit, guys, ay temporarily unavailable na po siya. Hindi na po siya applicable sa pangalawang beses. Yan po ang naranasan ko sa pag-convert to cash nitong Atomy card gamit po ang Maya Business. So patuloy po tayo. Ito ulitin ko po, guys, ha. Inactivate ko po itong Atomy card ko noong February 7. So mga 5 beses ko po itong ginamit sa mga in-store at kasali na po yung convert to cash. Pagka April 14, guys, ay inintisan na po ng Atomy card ang aking credit limit. From 8,000 pesos, ngayon ay nagiging 11,000 pesos na po ang aking credit limit. Okay naman po sana itong Atomy card, guys, para sa akin. Kaya lang, hindi pala ito safe, guys. Ayon sa naranasan ko. Iwan ko ba kung nangyari din po ba ito sa inyo, itong mga suspicious transactions o mga kahina-hinalang mga transactions. Papakita ko lang po sa inyo later, guys, ha, kung ano po yung mga suspicious transactions na binanggit ko. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito, guys, dahil ituturo ko rin po sa inyo kung paano maiwasan itong mga suspicious transaction na nabanggit ko. Disclaimer lang po, hindi ko po sinisiraan ng Atomy card, guys, ha. Nagbabahagi lang po ako sa aking karanasan dito. Bago po ang lahat, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga reviews, mga tutorial video na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So ito, panoorin nyo, guys. Nalaman ko, guys, na may gumagamit palang iba sa aking Atomy card na hindi ko alam. May mga nag-notify na message sa akin galing po sa aking email na may mga suspicious transaction daw na nabawas sa aking credit limit sa Atomy card. So nang binuksan ko ang aking email account, at ito nga, guys, may mga transaction dito, guys, na dinecline ng Atomy. At ang iba ay na-confirm po. Nabawas po talaga sa aking credit limit sa aking Atomy card. So nung binuksan ko na ang aking Atomy account, ay oo nga, 11,000 pesos pa itong credit limit ko kanina. Ngayon ay nagiging 10,690.70 pesos na lang. So nabawasan po ng 310 pesos. So tingnan natin sa aking transaction history, guys, ha. So ito po yun, guys, ang recent transaction. Itong dalawang ito, guys. Itong PayPal Keso. At tingnan nyo, guys, tag 154 pesos po. Buti na lang ito lang po ang na-confirm ng Atomy. Wala nga akong PayPal account, eh. So nung pinuntahan ko po ang message inbox ng Atomy, guys, at tiningnan ko po itong order and transaction, at i-scroll down lang natin, guys, doon po sa pinakaunang transaction ko. Yung inactivate ko pa po itong card ko. So ito po yun, guys. Ito po yung araw na na-activate ang aking Atomy card. February 7 po yan. Pagka February 10, ito na po yung una kong paggamit nitong card sa NCCC Supermarket. Pagka February 13, binayad ko ito sa aking binili sa Compra Davao, Philippines. At itong sunod, guys, itong dalawang ito, guys, itong reversal confirmation, 1,580.43 pesos po yan, guys. At itong PayPal na 60 pesos and 16 centavos
ay mga suspicious transaction na po ito guys. Hindi na po ako ang nagtransact niyan. Nangyari po yan nung February 13 pa rin. 8,000 pesos pa lang po ang credit limit ko noon. Nagtaka ako dati guys dahil paubos na ang aking credit limit na yun lang ang na-purchase ko. At marami pa po ito. I-scroll up ko guys. Tingnan nyo, ito guys may apple.com, MetaPay payment. Hindi ko alam yan guys. At ayan po, na-confirm po yan ng Atomy. Na-deduct po yan sa aking credit limit. At ito pa guys, marami pa po yan. Buti na lang yung iba guys ay dinecline ng Atomy. Ang dami po talaga guys. At sa isang araw lang po yan ang mga transaksyon na yan. Naku, kung kinonfirm yan lahat ng Atomy, kulang pa yung 8,000 pesos na credit limit ko. Nakakadismaya talaga guys. That time guys ay hindi ko pa nilagyan ng PIN code ang aking card. So sabi ng Atomy, para maiwasan daw po ang mga suspicious transaction, kailangan daw ilagyan ko raw ng PIN ang aking Atomy card. So yun, nilagyan ko agad ng PIN code. At pagkatapos kong nilagyan ng PIN code guys, mga ilang araw ay in-unlock ko na naman ang aking card. So medyo kampante na ako. At tumahimik na rin yung mga suspicious transaction. Wala na akong nare-receive. At pagkalipas ng ilang linggo guys, pagka April 14, in-increase na ng Atomy ang aking credit limit. So ito po yun guys, great news! Your Atomy card limit has been increased. At ayan po, April 14 po yan guys. So nagiging 11,000 pesos na po ang CL ko niyan guys. At pagka April 30 guys, nagpaparamdam na naman ang mga suspicious transactions. At yung iba ay na-confirm na ng Atomy. Ito po yun guys, itong dalawang ito. Ito po yung nabawas sa aking credit line ngayon. 310 pesos lahat. Buti na lang itong iba ay dinecline ng Atomy. Dahil kung hindi, babayaran ko talaga ito na kahit hindi ko napakinabangan. So sa araw na to guys, nilock ko na naman ang aking card, pati ang aking virtual card. At hindi ko na talaga ito i-unlock kailanman. At hindi ko na ito gagamitin itong Atomy card. Nadismaya na ako. So ngayon guys, tuturuan ko po kayo kung paano i-lock ang ating virtual card at ang ating physical card kung sakaling mangyari sa inyo ito. So ang una po natin gawin sa ating Atomy dashboard, i-click natin itong card. And then, i-click natin itong View CVV and Settings. At itong virtual card ang uunahin natin. I-click lang natin itong Lock. Then, i-click natin Yes. At ayan po, naka-lock na po ang ating virtual card. So ngayon, i-swipe na natin pakaliwa. Itong physical card naman i-lock natin. I-click lang natin itong Lock dito sa baba. And then click Yes. At ayan po guys, nakalock na po silang dalawa. So yun lang po guys. So hindi po talaga safe ang Atomy card guys ayon sa naranasan ko. Tumawag po ako sa customer service ng Atomy card guys. At ang sabi nung agent ay mas mabuti pa i-lock ko na lang daw ang aking card. So useless din, hindi ko na ito magagamit. Pati po yung virtual card guys, nilock ko na rin. Kaya sa mga Atomy card holder po dyan, maging alerto po tayo sa mga kahinahinalang transaksyon. Baka maubos bigla ang laman ng ating Atomy card nang hindi natin alam kung saan napunta. So that's all for today guys. Paki-like na lang po sa video ito at pakikalat na rin sa iba guys para ma-aware din po ang iba. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun naman po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial video. Goodbye. God bless us all.